Spearhead Radio. Mga balitang makatotohanan. Mga impormasyong walang halong kasinungalingan. Para sa kapayapaan at pagkakaisa ng sambayanan. Ito ang nag-iisang virtual radio ng inyong Philippine Army sa Kabisayaan. Spearhead Radio. Oras dito sa Spearhead Radio Philippine Standard Time. It's 9:07 in the morning mga ka-troopers. Umaga sa ating mga ka-troopers from Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mga ka-troopers dito po sa part ng Central at Western Visayas. Ganun din po sa ating mga ka-troopers na mga OFW na katutok din ngayon dito sa ating programa. At sa ating mga katropa, mga sirs and moms po ng ating Philippine Army. By the way, magandang umaga sa lahat. Araw po tayo ngayon ng Huwebes, August 5, 2021. Kamusta ang umaga ng bawat isa? And by the way, magandang umaga din po sa ating mga line units, mga unit brigade po under sa 3rd ID Philippine Army. Welcome po dito sa Spearhead Timeline. Ngayong umaga ko po ang inyong kasama mga ka-troopers, DJ Roland. At ngayong umaga po, by the way, bago natin tayo pumunta sa ating mga topic ngayong umaga, ating mga balita po. Atin munang binabati ng magandang umaga ating commander ng 3rd ID, with Major General Eric Binoya. Sir, magandang umaga po. Ating spokesperson ng 3rd ID na si Major Sinon Pansido III. Magandang umaga po, sir. And also at ating mga line unit brigade po under sa 3rd ID. Ang 301st Infantry Bayanihan Brigade. Magandang umaga po. Ang ating 302nd Infantry Achiever Brigade. 303rd Infantry Brown Eagle Brigade. And also sa ating mga line units, ang ating mga infantry battalion, ng 11 Infantry Lapu-Lapu Battalion. Ang 12 Infantry Lik-In Battalion, 15 Infantry Mulavi Warrior Battalion, 47 Infantry Katapatan Battalion, ating 61st Infantry Hunter Battalion, ating 62nd Infantry Unifier Battalion, ating 79th Infantry Masaligan Battalion. Also magandang umaga din po sa ating 82nd Infantry Bantaylaya Battalion at ang 94th Infantry Mandirigma Battalion. So binabati din natin ng magandang umaga po ang 3rd CMO Battalion, ang ating 3rd Division Training School, 6th Forward Service Support Unit, at ang ating 31st, 32nd, and 33rd Division Reconnaissance Company. Magandang umaga po sa ating mga katropa dyan. And also sa ating Headquarters and Headquarters Service Battalion, ating Service Support Battalion, ating 3rd Field Artillery Battalion, 6th Cavalry Paghiliogyon Company, 3rd Signal Battalion ng Army Signal Regiment, ating Division Ka First Unit, ating liaison, ating Military Police, Post Engineering Detachment, Camp Peralta Station Hospital, and also ang 6th Finance Service Field Office, at ang Division Public Affairs Office or ang ating 3D PAW po. Okay, so magandang umaga sa ating mga ka-troopers, sa ating mga katropa, mga sirs and moms, sa ating mga na isa-isa na mention po natin under sa 3rd Infantry Division Philippine Army. Mabaluwi sa ating mga ka-troopers, pa-like and pa-share po ng ating live streaming ngayong umaga para mas marami po yung maaabot ng ating mga balita at impormasyon na bibigyan ng
karagdagang mga detalye ngayong umaga dito sa ating programa. At ating i-discuss ngayong umaga regarding sa ginawang meeting ng ating presidente na si Presidenta Rodrigo Roa Duterte noong nakaraang araw, mga ka-troopers, kung saan dito is isa sa mga tinutukan po itong vaccination na ginagawa ng ating government, and then yung mga vaccine po na dumarating dito sa ating bansang Pilipinas. Pero kasunod po nun is isang diniscuss itong patuloy na paglaban natin para ma-stop ang war on drugs, ang ating ilang mga kababayan na yung walang patutunguhan ng pinaglalaban, itong mga komunista na isa na na-mention nakaraang gabi ni President Rodrigo Roa Duterte. And also atin ding bibigyan ng update mamaya ang etong monitoring po ng ating Department of Health Regional Office 6 sa kaso ng coronavirus disease 2019 dito po sa part ng Western Visayas, mga ka-troopers. At yung ilang mga programa po na ginagawa ng ating gobyerno. Dito po sa part ng Western Visayas. At regarding din po itong cash aid na binibigay ng DSWD sa ilang mga individual dito po sa part ng Western Visayas, mga ka-troopers. Mamaya ating isa-isahin din ito. Okay, and then mga ka-troopers, regarding itong programa ng DSWD na sabi natin mamaya, ating di-discuss yung ilang mga nabigyan ng tulong po under sa DSWD at itong distribution ng family food pack sa mga apektado po dahil sa COVID-19. Ito yung mga pinailalim po sa Enhanced Community Quarantine dito po sa part ng Western Visayas. Oras po natin is 9:14 in the morning, mga ka-troopers. Now, dito muna tayo sa ilang mga impormasyon ng ating mga balita ngayong umaga. Ito regarding sinabi natin ngayon lang, yung distribution ng ating DSWD na tulong para po sa bawat mga individual dito po sa part ng Western Visayas. Okay, ngayon po mga ka-troopers, yung distribution po ng ating DSWD
sa assistance to individuals in crisis situation na dito sa part ng Western Visayas is mahigit sa 27,000 na pamilya po. Dito sa part ng Iloilo ang nabigyan ng inisyal na tulong ng ating DSWD na mga kwalipikadong mga individual po ayon sa data po ng Department of Social Welfare and Development or DSWD6. Yung pinaka-latest na data po nila no August 4, yung record kahapon mahigit sa 86 million pesos ang naipamahagi na sa 27,756 na pamilya dito po sa part ng lalawigan ng Iloilo. At etong assistance to individuals in crisis situation na pinamigay na tulong dito po sa part ng Iloilo is yung mga naapektuhan dahil sa under sa Enhanced Community Quarantine or ECQ mula nung July 16 hanggang sa ngayon. Itong ilang area dito po sa Iloilo mga ka-troopers. So ito yung ginagawa na aksyon ng ating DSWD para po hindi na mahirapan pa yung ilang mga individuals kasunod ng maraming mga individual yung mga nawala ng trabaho. And then yung ibang mga negosyo po is temporary na close muna po kasunod na paghigpit ng ating gobyerno para hindi na tumaas pa yung kaso ng COVID-19 na mga nagpa-positive dito po sa part ng Iloilo. Ayon dito po sa datos ng DSWD, sa ating record po is 8,196 na pamilya ang nabigyan ng tulong mula sa bayan ng Alinaw or Anilaw, Iloilo, 16,352 sa Barotac Nuevo at 4,378 sa Bingawan at merong 9,258 sa Maasin po at merong 7,058 sa Mina and 5,915 sa New Lucena and 6,050 sa Tubungan. And then yung ilang mga area po na sinaantay pa yung submission ng ilang mga detalye ng mga munisipalidad na ito yung mga nabigyan na pero hindi pa nakasubmit ng kanilang record kung ilan yung mga nabigyang individual sa part ng bayan po ng Miag-Aw, sa Pabia, Saraga, Tututan, Dingli, at sa Iloilo City. So ito yung mga nabigyan na at meron pang dagdag na ibibigay yung DSWD based naman dito sa information na kanilang ibinigay at sinabi po sa publiko. And in line dito sa sinabi natin na patuloy na pagbibigay ng tulong ng DSWD kasunod na patuloy rin yung pagtaas ng kaso ng coronavirus disease 2019 dito sa probinsya ng Iloilo. Today, update muna tayo mga ka-troopers sa pinaka-latest ngayon ay nilabas na record ng Department of Health Regional Office 6 na umabot na or merong dagdag na 671 na bagong kaso ng coronavirus disease 2019 dito po sa part ng Western Visayas. At sa pinaka-latest na record, yung probinsya ng Iloilo ay mayroong bagong kaso ng COVID-19 na umabot sa 230 na kaso mga ka-troopers at may dagdag na kaso din po na nag-positive na umabot sa 192 sa probinsya ng Aklan
93 naman sa Iloilo City. At merong 49 sa probinsya ng Capiz. And then 36 sa probinsya ng Antique. May 34 na bagong kaso sa Negros Occidental. At may 32 na mga bagong kaso sa Bacolod City at 5 sa probinsya ng Guimaras. At merong mga recoveries yung kabuuan na 1,224 yung recoveries sa COVID-19 at mayroong 34 na mga nawalan ng buhay mga ka-troopers. Ang kabuuang bilang ng kaso ng COVID-19 dito sa part ng Western Visayas umabot na sa 87,078 kung saan merong 9,905 ng mga aktibong kaso at 75,145 ang mga recoveries at merong 2,008 na-record ng mga namatay po mga ka-troopers. So yan yung pinaka-latest na labas na datos po ng ating Department of Health Regional Office 6. Oras natin dito sa Spread Radio Philippine Standard Time is 9:22 in the morning mga ka-troopers. Pwede may karagdagang mga impormasyon ating babalikan pagkatapos lang ng mga ilang impormasyon dito po sa Spread Timeline. Standby muna mga ka-troopers. Miyembro ng New People's Army o NPA ang sumuko sa Nay, paminawang balita, Nay. Nakaraang taon. Narito ang ulat ni Lea Ilagan. Ang 215 dating miyembro ng New People's Army na sumuko sa pamahalaan. Nay, pasabot na ani nagtalinaw na? Rebelde na sumuko sa pamahalaan simula buwan ng Setyembre ng nakaraang taon at nakipagkita kay Pangulong Duterte noong December 21 sa Davao City. Wow! Ang sundalo o ang rebelde ay nagkahiusa na. Makatarong na kag-eskwela. Sa higpit may kinabukasan. Ang ECLIP o Enhanced Comprehensive Local Integration Program ay isang programa ng pamahalaan na nagbibigay oportunidad sa bawat miyembro ng New People's Army upang makapagsimula muli ng panibagong buhay kasama ng kanilang pamilya. Pagkakaisa ay matatamasa ng bawat mamamayan, kapayapaan para sa ating Pilipino at inang bayan. Okay, balik dito sa ating programa Spread Timeline mga ka-troopers. 9:25 in the morning po ang ating oras dito. Okay, bago tayo simula sa dagdag ng mga impormasyon dito sa ating programa, binabati muna natin ng magandang umaga po ang ating mga ka-troopers na katutok ngayon at sa ating comment section of Blessed Thursday po from Maria Helen Salazar Lagrosan nakatuto ngayon. And good morning DJ Roland watching from Tubod, Lanao del Norte from Lydia Jello. And good morning, have a nice day, God bless DJ Roland from
Well of Rose na nakatutok din po. And good morning, sir, from Uzami City. Ram Obakne Ricky Jose. Ayun. Good morning po. And good morning, Sir Roland, at sa lahat ng viewers at followers ng Spread Radio. From Ma'am Maricel Joy Teves at Tiope po na nakatutok din. Magandang umaga po, ma'am. And magandang umaga, Sir Roland. Stay safe and God bless po from Jenny Pancho. And good morning po sa 3ID sa Negros po. Rich Grace or Gracie, no? Sagittarius Flair Accra. Ayun. And good morning, sir, from Johnny Kanama Ribucas. And good morning, sir, DJ Roland. Stay safe and God bless from Adora Alonso. And good morning, DJ Roland, from Attorney Ruben Muela Jr. And a blessed morning, Sir Roland. A salute from AJ Maldita po. And good morning, DJ Roland. Stay safe and God bless from Edeth Pidel Ilagan. And watching here from San Pedro Laguna, from Johnny Kanama Ribucas. Ayun, good morning po. And a blessed morning po sa lahat at sa inyo, mga sir. From Jessa Velye Basa Bulans, na nakatutok din po. And good morning, sir. I'm 26. Pwede po pa po kaya mag-enlist sa army? Kay Go Chick po. Ayun. Pag 26 yung parang pwede dito, no? Sa 26 years old is yung special enlistment, pagkakaalam po natin. Pero pwede pa po pag meron kayong skills talaga na pag merong quota for special enlistment po. No? And maraming salamat, no, sa comment po ni Gucci. Ayun. And good morning, sir. KFC po, and salute from Erickson Lopez Camacho. And a peaceful morning, Sir Roland, at sa lahat ng viewers, sa family ko dyan at sa Secret Troopers, at kila Ma'am Rona, Sir Mike, Sir Von, at Sir Saura, Sir Cubs. Ayun. From Ma'am Nor Shakira Benti Abdullah. And watching from Angeles City, Pampanga, from Adora Alonso. And good morning, sir, from Sir Jun Amante. And good morning, shout out sa family Subardiaga, sa Mamay Lan, watching from Manila daw. No, kay Ma'am Maria Fe Subardiaga. Ayun. And good morning po sa kay Langga Kublag. And Skyline. Skyline. Ayun. Shout out din po. And good morning also kay Ma'am Ena Rich Ricana sa Viluna Hospital po ng ating Armed Forces of the Philippines. And good morning, sir. God bless from Nicole Acabagua. Yan, magandang umaga po. And shout out po sa Sambales, Mama Miriam Sibaroten and Sibaroten Bulanhigan. Ayun, kay Mabiksiv. Watching from Sambales. And good morning, DJ Roland, from Annalisa Cabaltera Rose na nakatutok din ngayon. Magandang umaga. And also magandang umaga din po kay Ma'am Mary Martine. And shout out from CDO in Dahag, no, kay Armando Dunan Gio Jr. Ayun, magandang umaga po sa ating mga ka-troopers. Ayun, so ating balikan mga ka-troopers, no, karagdagang may impormasyon dito na ating tatalakayin, no, sa ating programa. Regarding ito, nung nakaraan, yung sinabi ko kanina, no, yung cabinet meeting, no, yung information na sinabi po ni President Rodrigo Roa Duterte, ang ating presidente po, no, sa kaniyang live streaming nung nakaraan mga ka-troopers. No, at dito diniscuss yung ilang mga information tungkol po, no, sa status ng ating kumbaga part ng monitoring, no, dito po sa ating bansa dahil sa coronavirus disease 2019 at yung ilang mga proyekto ng ating gobyerno. Itong proyekto ng ating gobyerno is lagi nating binabalita din po dito na yung isang bagay talaga, no, na ginagawa ng ating government is para sa tao ito at walang ibang mga negative, no, na kumbaga paghatid para sa tao. Pero minsan yung etong mga ganito mga proyekto is ginagawa ng istorya, no, ng mga komunistang grupo
Kaya dito sa bandang huli nga, sinabi ni President Rodrigo Roa Duterte, nasabi niya sa part ng mga komunistang grupo na dapat drop your gun, di ba? Gaya ng war on drugs natin, na drop your drugs, no? Kung ayaw ninyong mahuli or mawala ng buhay. Kasi yung itong war on drugs natin, di ba? Lagi nating sinasabi dito mga ka-troopers na ito yung isang bagay na para maging matahimik po ang ating bansang Pilipinas, kasi itong illegal na droga is walang patutunguhan to para sa ilang mga nag-i-engage sa illegal na droga, safe in case na patuloy po. So ito yung ano lang naman is mapasok kayo, no, sa loob ng kulungan or pag lumaban is sementeryo yung patutunguhan ng buhay po or yung isang taong nag-i-engage sa illegal na droga. So ito is part din na pinaglalaban natin dahil ito siya is illegal, no, na klase ng aktibidad at parang ganito din, no, yung ginagawa ng New People's Army. Kaya dito sa sinabi nga ng ating presidente na kailangan sumuko na, no, drop your gun yung ilang mga komunistang grupo para na matapos na, dahil sa akin wala naman silang patutunguhan dahil yung mga plano nila is wala namang silbi sa part ng ating bansang Pilipinas. Para sa karagdagang impormasyon, ito ipapalabas lang natin, no, sa ating mga ka-troopers yung ilang mga information dito para po, no, sa ilang mga detalye at malaman din po ng bawat isa. Ito po ating panoorin mga ka-troopers. So, ganon, I'm sure that I took a little bit, a long time to pakita ko yung the dangers of drugs. Talagang number 1 yan. Hanggang sabi ko hanggang to the last day. Avoid drugs. If you want, that's just simple. Sabihin, mamatay. You want to live, just drop the drugs. Komunista, you want to live a normal life, drop the guns. I'll give you the house and I'll give you the money to start. Wala kayong komunista. Sige lang kayo away dyan. Ano kayo? Para kayong mga sundalo na wala na sa panahon. What purpose are you trying to show to the world? That you are capable of killing people? That's what you are showing to us and to the world. Wala naman ngayong nakuha ng isang barangay. You have not been as successful in all your ideological confrontations. Ang naiwan sa inyo, magpatay ng tao lang. For what? Yan lang? Katapos kayo, it's a two-way affair. Magpatay kayo, pero papatay rin kayo talaga ng sundalo. Go! Ganun yan eh. Kung sino lang. May burol ka sa gubat. May burol kami dito sa mga kampo. Paramihan na tayo ng patay dito. Wala talaga. Sabi ko sa inyo, drop the gun. Drop the armed struggle. Wala talaga mangyari, sabi ko sa inyo. Wala na yung leader ninyo. Puro matatanda na. Wala na. Their brains are no longer not as good as noon siguro. Ngayon wala. It's almost, it's gone. Period. So, maraming salamat sa inyong pagtangkil. Okay, so yun mga ka-troopers, no, ang ilang mga impormasyon sa naging statement po ng ating mahal na presidente ng ating bansang Pilipinas na si President Rodrigo Roa Duterte po. Ayun, so drop the gun.
drop the drugs, no? Para yung ating labanan, no, matigil na, at yung ilang mga individual na patuloy dito sa ginagawang pag-engage sa mga illegal na aktibidad. So matulungan ng ating government. Yun nga, 'di ba, sinabi ng ating mahal na presidente na yung gobyerno is magbibigay ng tulong. No, nagbibigay ng ilang mga tulong para po mabago yung buhay ninyo. Kasi pagdating naman talaga, no, sa komunistang grupo, ano yung maibibigay ng grupo ninyo? No, sinabi niya ang ating mahal na presidente na matatanda na yung ilang mga leader nila. So ibig sabihin, ano yung mga plano nila, no, sa pakikipaglaban nila? Yung pinaglalaban nila is wala namang katuturan. Kaya eto nga yung result is maraming mga nagsusurrender na mga individual, di ba? Dahil alam nila kung ano yung katotohanan nung time na napasok nila or pumasok sila, no, sa rebuilding grupo, mga ka-troopers. Ayun, so yung ilang mga impormasyon, no, neto, by the way, discuss na lang natin na sa susunod nating programa, next week siguro, mga ka-troopers, no, at yung ilang mga detalye din po, no, based naman dito sa report ng ating mga partner agencies, no, ating babalikan yan sa susunod, yung war on drugs at etong status, no, ng komunistang grupo, no, dito po sa ating Western at Central Visayas. Oras po natin is 9:37 in the morning, mga ka-troopers. Karagdagang mga impormasyon siguro at mga balita tutukan mamaya din po sa Bayanihan sa Kauswagan with Major Sinon Pansido III at sa ating Spearhead Balita sa hapon. By the way, sa shoutout muna sa ating mga ka-troopers. Okay, good morning, watching from Iloilo City, Sir Roland. Always take care. Shoutout lang sa self ko. Thanks, sir. Pwede request a song, Paubaya, thanks. Ayun, Mamay Lusada. Ayun, mamaya po sa ating next na program, yung Sundalong Musikero po. And good morning, Sir Roland. Pa-shout out sa Libakaw, Aklan, kay Argel, no, na Kuray. Ayun, good morning. And good morning, sir, from Bing Nancy and Langga Kublag. And good morning po, sir, kay Ma'am Ranisa Arian Sukilya. And good morning, ma'am, kay Ma'am Ranisa Arian Sukilya from Ma'am Jenny Pancho. Ayun, so maraming salamat, no, sa ating mga ka-troopers na tumutok din po, sa mga nag-like at nag-share po ng ating programa ngayong umaga. So kita-kita tayo, mga ka-troopers, by next week, no, Martes na next week, no, sa araw ng Martes, no, at Webes po ang ating program. And by the way, pa-like and pa-share din po ng ating mga programa sa Spearhead Radio, ating Spearhead Timeline, Sundalong Musikero, ang Bayanihan sa Kauswagan, Sundalo ng Buhay Ko, at ating Spearhead Balita sa hapon. At pag Saturday and Sunday, meron tayong Top Story of the Week, no, na pinupost po na balita. So pa-like and pa-share din po, no, ng ating mga balita po sa page ng ating Philippine Army Spearhead Troopers. At pag Sunday po, meron tayong Holy Mass coverage po, no, direct doon sa Camp Peralta, Hamindan. No, and then pag hapon, no, 5 to 6 p.m. meron tayong ecumenical, no, radio ministry, mga ka-troopers. So yan po, no, maraming salamat talaga sa mga laging sumusuporta, nagla-like at nagsishare ng ilang mga programa po ng Spearhead Radio, ang internet radio station ng ating 3rd Infantry Spear Division, Philippine Army. Pero isa ulit po, ako ang inyong kasama ngayong umaga dito sa ating programa Spearhead Timeline. DJ Roland po, magandang umaga at maraming salamat, mga ka-troopers.